Good morning guys. For today's video, tignan nyo itong alaga ko guys, ang kulit. Habang ako'y nagkakapi, kinukulit-kulit niya ako. Pumapatong siya sa aking shoulder. And ayun naman yung isa, nangungulit doon. Ganyan kakukulit ang mga alaga ko guys. But I'm thankful to have them dahil in this summer, sobrang hirap ng buhay. Being OFW and freelance in Bahrain, ay no work, no pay tayo guys. So, talagang blessed ako dito sa dalawang amo ko na to. Lalong-lalo na dun sa baba guys, kasi ang tagal ko nang silang amo. Napakabuti nilang tao guys, napakabait nila kahit millions of mistake na last year nung nagbakasyon sila guys ng 2 weeks yata yun. Yeah, alam nyo ba guys, kwentuhan muna tayo. Magkikwento lang muna ako sa mga let's have coffee, sa mga mistakes ko na sobrang sa ibang amo guys, wala na yun. Hindi ka patatawarin. You know guys, actually, hindi ko alam kung paano nangyari yun. Kasi karamihan naman sa mga, yung, alam nyo guys, yung papakita ko sa inyo, yung, wait lang guys. Ito yun guys, yung sinasabi ko. Ito guys, halimbawa dito, hindi naman nila sinasarado ito. Naka-open lang siya. So, ibig sabihin, pagka naka-open lang siya ng ganyan, kikita niyo pa guys. Kapag naka-open lang siya dyan, so ibig sabihin, automatic lang siya na pag ginamit mo, may tubig na siya kaagad na ganyan. Gagana siyang ganyan. So, ibabalik mo siya ng ganyan, hindi na nila pinapatay yan. So, ganun din nung nag-stay ako doon guys, ganun din yung ginagawa ko. So, hindi ko alam na pumasok ako sa kabilang trabaho guys. Pagbalik ko guys, grabe ang tubig. Hanggang dito ang tubig guys. Hanggang dito. Pero hindi dito nangyari dun sa baba. Papakita ko mamaya sa inyo yung lamat pa dito ng ng tubig. Tapos yung mga door nila guys, hirap nilang isarado kasi syempre. Tapos maraming yung mga cabinet nila guys, talagang alam niyo na yung mga dito, pag nabasa umaalsa na siya. So hindi ko muna sinabi sa kanila guys habang nasa malayo sila. Habang nasa bakasyon pa sila, hindi ko talaga sinabi sa kanila. I am still trying to find way na hindi sana nila mahalata kasi parang wala akong lakas loob guys na sabihin sa kanila. Pero hindi rin kaya ng konsensya ko guys na na balang araw is malalaman din nila na ganun ang nangyari. Tapos mawawalan sila ng tiwala sa akin. So minsan guys, aral sa atin na kahit gaano man yan kahirap sabihin sa kanila yung mga pagkakamali natin, kailangan natin maging honest sa kanila kasi kung hindi tayo magiging honest, gaano man yung kabigat yung pagkakamali natin na nagawa sa mga properties nila, ay hindi na sila magtitiwala sa susunod. Kasi kasabay-sabay kasi yung problema na yun noon guys. Biglang iniwan nila yung pusa ko na. But anyway, alam naman nila guys na talagang talagang ready naman na sila. Kasi yung pusa na yun guys, 20 years na yun sa kanila. Ang tagal nila, parang pamilya na nila talaga yung pusa na yun. Si Tuti yun. So sumabay pa siya noon guys na nagkasakit na talaga siya. Dinadala ko na siya sa sa vet. Tapos hindi na talaga siya kumakain. Grabing stress ko noon guys. Tapos pag uwi ko
pag uwi ko nung time na yun guys, nakikisama pa yung pusa na yun kasi yung parang naramdaman niya yung niya, yung gutom niya. Tapos yung pagkain niya na binigay ko ng umaga, nung dumating ako, na ang dami ng tubig sa loob ng bahay guys, kasi nga yun nga yung pinakita ko sa inyo kanina na pang-spray na panghugas sa natin pag nagdumi tayo or something ganyan. Yun nga guys, nag-leak pala siya, nag-leak hanggang sa hindi na siguro kinaya ng nag-over na siya, natanggal na yung ulo niya, natanggal na yung pang-spray, so dire-diretso na yung tubig. Ilang oras akong wala sa bahay noon kasi nasa kabilang trabaho nga ako, 5 hours. So alam nyo guys, naipon ang tubig mula the whole house guys, ang niya, ang taas na ng tubig. Ang sobrang worried ko noon kasi yung mga electricity nakalaylay pa dun sa sahig. So yung mga masisira na mga nila, mga gadgets nila, pinagtatataas ko na. So naitaas ko naman siya guys na hindi pa siya, buti na lang kamo guys, ang lalaki ng mga carpet nila. So doon pumunta lahat ng tubig para hindi muna mabasa ang electricity nila sa salas. Tapos everywhere kasi may mga carpet silang ang lalaki, kahit doon sa kwarto. Kaya hindi pa siya gaanong na abot yung electricity. Na-save ko pa yung mga electricity nila. Tapos guys, mayroon din yung amo dyan sa taas noon na babae. Buti na lang by that time, kung siguro nauna siya dito na bumisita sa mga pusa, nakita niya siguro kung gaano kalalim yung tubig, and maybe nagpanic siya or something ganon. Buti na lang guys, nauna akong bumisita pa dito kasi pupunta pa dapat ako sa kabilang trabaho noon. And then pagdating ko ganun na nga, ang lalim na ng tubig guys. So grabing pagod ko guys, grabing sakit ng ulo ko, katawan ko, dahil di ko alam kung paanong gagawin ko kasi walang drainage dito guys sa bathroom walang drainage, dun lang sa may bathtub mayroon. So paano ko ilalabas, hindi ko alam kung paano ko ilalabas yung tubig. Doon lang sa banyo talaga, tapos hahakutin ko siya ng balde, lalagay ko dun sa bathtub. Ang hirap, sobrang hirap guys. So bago bumaba yung amo dun, yung kaibigan nila dun sa baba, kasi binibisita niya yung noon, yung pusa nga na may sakit. So naunahan ko siya guys. Naunahan ko siya. Bago siya bumaba guys, hindi niya nahalata na basang-basa ang mga carpet. Tapos nalinis ko na yung buong bahay. Yung tubig sobrang lalim guys. Lagpas siguro. Malapit na sa may tuhod ang tubig. Tapos kawawa ako guys sa mga carpet. Ang bibigat sobra. Kung gaano ko kinaya yun lahat. Sa sobrang panic ko guys. Tapos yun guys, nung pagdating nila, umiiyak pa naman sila guys kasi nga nung araw na yun, kinabukasan, ewan ko, inantay lang sila nung pusa. Dumating sila ng gabi. Tapos umagahan, nag-message na sila sa akin na wala na yung pusa. Tapos nag-message na rin ako sa kanila guys na mayroon akong gustong sabihin sa kanila personally na this is very important na hindi ko kayang i-hide sa inyo, sabi ko guys sa kanila. Then pinapunta naman nila ako guys. Tapos pagpunta ko sa kanila, muktong-mukto yung mata nila guys kasi talagang napamahal sa kanila yung pusa na yun. So umiyak din ako kasi inalagaan ko rin ng tagal na panahon yung pusa na yun. So sinabi ko sa kanila guys yung nangyari. Tapos parang wala lang sa kanila. Akala ko nga guys this year hindi na nila ako paalagain ng mga pusa nila kasi nga sa sobrang nangyari noon, ang dami nilang nasirang gamit. Pero sa kabila noon guys is ito, iniwan pa rin nila yung mga pusa sa akin. Dati ang inalagaan kong pusa isa lang, ngayon na siya 6. Hindi, 8. Kasi 4 sa taas.
Tapos 4 dito sa baba. So ayan guys, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil ingat na ingat ako lagi guys na magkamali na naman ako na may mga masisira kasi sobrang hiya-hiya na ako sa kanila guys. Sobrang tulong ang ginagawa nila sa akin. Nung namatay yung anak ko at nanay ko ng sabay, sila yung nakatulong sa akin na bumili ng ticket pa uwi. Tapos nakautang pa ako sa kanila guys ng medyo malaking halaga din. Hindi na nila pinabayaran yun guys. Tapos sobrang any problem na ano sila lang talaga yung natatakbuhan ko guys. Kaya alam nyo, totoo yung sinabi nila na swertehan lang talaga ang sa amo. May mga sobrang mababait talaga. May mga ano din, madadamot. May ano, ganyan lang talaga ang buhay guys. Kaya ang may sasabi ko lang guys is gaano man kabigat yung kamalian natin, kailangan nating maging honest sa kanila kasi kung nagiging honest tayo sa kanila, the more na nagtitiwala sila sa atin guys. So, ayan, hanggang dyan na lang muna guys ang kwentuhan natin. Ayan, ang inyong kadayana medyo napapabayaan ng sarili guys dahil parang depressed, yung pakiramdam ko parang wala na akong gana, parang nagkakasakit na ako. Dahil na rin siguro guys sa pagod, tapos wala pa rin tayong naiipon. Nagkakaedad na tayo guys. Kaya mag-iipon tayo guys habang malakas pa tayo. Huwag nyo akong gagayahin na walang ipon. So, ayan guys, yan lang muna ang ating mga kwentuhan sa mga amo natin na may mga amo tayong hindi mabuti. Marami akong amo guys dahil nga freelance nga ako dito. So, hindi lang iisa yung trinatrabaho ko. Marami sila, pero alam nyo guys, iba-iba talaga ang napagkukumpara ko talaga sila guys. Ito naman isa dito sa taas guys, bago lang din siya na pinakilala itong amo ko, pero ramdam ko na talaga guys yung kabutihan nila, kung gaano kabuti dito sa kaibigan. Parang naano ba sila guys na-adapt ng ugali dyan sa baba. Pero English kasi sila guys, kaya siguro ang ugali din napakabuti rin. Biruin nyo guys, pagka part-time na ako dito sa kanila, nakatimpla na yung nakatimpla na yung kape ko. May kasama na ring pagkain, pang breakfast. Ang buti-buti nila guys. Kaya nagpapasalamat talaga ako guys na may mga amo din ako na hindi gaanong minsan take for granted din sila, pero tinitiis ko na lang guys kasi napakahirap na rin ang buhay dito sa Baring guys. Wala nang mga trabaho. Tapos lalo na yung pag ganitong summer, pag no work no pay ka guys, kaya ang hirap. Buti na lang guys, mayroon ako nitong dalawa na ito na nakakatulong sa akin, lalo na nasa college ang aking anak. Sobrang gastos, hindi ko alam kung saan ako magkahagilap. Tapos tutulong pa tayo sa mga kapatid natin na alam nyo na sobrang hirap sa Pilipinas, wala naman silang mapagkukuhanan. Kaya sinisingit pa rin natin sila guys kahit hirap na tayong mag-budget. Ganyan talaga pag nagmamahalan kayong mahal mo yung mga kapatid mo. Kailangan mo talagang din sila, tulungan guys. So, ayan guys. Thank you for watching. Nasobrahan na ng inyong kadayana ang kanyang kwento. Bye-bye guys. God bless. Blessed Saturday morning. Ayan ang mga alaga ko. Naka-relax na sila guys. Yan. Makukulit sila. Hindi ako nakakatulog. Kaya ganyan tsura ko dahil maingay sila guys. Takbo dito, takbo doon. Kung anong ingay ang pre-create nila. Pero okay lang guys. Kasi kung wala yung mga yan, ewan ko kung paanong buhay ng college ko ngayon. Kung saan ako magkahagilap ng pera. Ganun, wala naman akong ipon guys. So ayan, aral sa atin lahat guys na mag-ipon-ipon din tayo paminsan-minsan. Thank you guys for watching. Bye-bye. I love you all. Thanks for the support. God bless. Keep safe everyone. Bye-bye.